Ang buwan po ng Marso ay hindi lamang po na Fire Prevention Month na kung saan ay pinagdiriwang ng ating Bureau of Fire. Subalit ang buwan din po ng Marso ay isa pong buwan na kung saan ay pinaparangalan at itinatanghal at binibigyang pugay ang ating mga kababaihan. The month of March is also Women's Month, araw ng mga kababaihan. At isa nating kapatid ang na-picture sa isang magazine, no? At ito ay isang pagpaparangal bilang isang kababaihan. Sa ating pong pag-aaral sa 7 last words, isa po sa 7 wikang ito ay inaddress sa isang babae, sa kanyang butihing ina, kay Maria. Kung ating pong babalikan ang mga naunang dalawang saying, nakita po natin ang unang saying patungkol sa pagpapatawad, a words of forgiveness. And that is the first saying of Christ, when Christ says, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And then, last Sunday po ay tinalakay natin ang ikalawang wika ng Panginoong Jesucristo. This is a word of salvation, a word of promise. Nang sabihin po ng isa sa mga magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikay naghahari na sa iyong kaharian. At sumagot ang Panginoon, ngayon din, ikaw ay aking kakasamahin sa paraiso. At ang ikatlong pananalita po ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa mismong paanan ng krus ni Kristo, ay ang pangatlong wika na ipinahayag ng Panginoong Jesucristo na ito po'y isang words of endearment. Isa pong pananalita ng may pagmamahal. Ang isa ho sa mga bagay na ating pong kamamanghaan ay kung paano po pinag-ugnay-ugnay ng mga ebanghelista ang istorya ng kamatayan o ang pagkapako ng Panginoong Jesucristo sa krus. May we appreciate the harmony of the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Doon po sa account ni Marcos at ni Mateo, kitang-kita po natin na yung yung mga magnanakaw ay dalawang nanunuya sa Panginoon. Yun nga po yung ating unang inaral, di po ba? Napatunayan ko po sa inyo the account of Matthew at ni Mark na 2 robbers are insulting and mocking Christ. They are part of the mocking party. Bahagi sila sa nanunuya. Pero dun po sa account ni Lucas, nakita natin na isa sa mga dalawang magnanakaw na ito ay nagpahayag ng pagsisisi at pananampalataya na hindi ipinakita ni Lucas. No? Kaya nga po side by side natin si Marcos at si Mateo para pakita natin na dalawa sa una nung habang nanunuya ang mga crowds, ang soldiers at ang religious leaders, kasama ang dalawang magnanakaw ito. Either nasa kaliwa o nasa kanan, parehas silang nanunuya sa Panginoong Jesucristo. But after the first saying of Christ about forgiveness, doon po kumilos ang banal na spirito sa puso ng isang magnanakaw at kanya pong nakita ang kanyang sarili at nagkaroon ng konbiksyon sa kasalanan, nagkaroon ng pagsisisi at naipahayag niya ang pagsisising ito. At yun po ang mahalaga, na kahit ikaw ay nasa bingid na ng kamatayan, he is hell-bound. One foot is already in the grave. And yet, because of the mighty illumination ministry of the Holy Spirit and the convicting power of the Holy Spirit, siya po ay naligtas. He was saved. Isang bagay na makikita natin na naganap. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ipinangako niya ang garantiya, pinangako niya ang pangako. Ngayon pong umaga, ititingnan naman natin ang perspektibo ni Juan. Sapagkat dito po natin hahanguin ang ikatlong pananalita ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Again, makikita natin, may similarity po ito sa account ni Matthew, ni Mark, at ni Luke.
patungkol dun po sa crucifixion story. Sapagkat iisa po talaga ang nangyari. Iba-iba pong anggulo ang kanilang tinitingnan. So makikita po natin dito, narito po yung kay Pilate, nandito po yung paglalagay ng karatula sa taas ng krus ni Kristo. Nandito po yung mga religious leaders na yung pala ay umaapila pa sila na hindi ipinakita kay Marcos, Lucas at Mateo. Na umaapila silang baguhin ninyo. Hindi siya hari ng mga Hudyo. Siya ang nagsasabi. Hindi namin siya kinikilalang hari. No, at ang sabi ni Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nakita rin din po natin dito yung palabunutan ng mga sundalo na nangyari po doon sa tatlong gospel. No, sila po ay nagbabantay kaya sila naroroon. Ang isa ho sa mga bago dito po sa account ng Ebanghelyo ni Juan ay yung pong tradisyon na tinatawag na Tatlong Maria. Di po ba? Bakit po? Kasi dito po makikita natin sa John chapter 19, particularly in verse 25, sabi dito, "But standing by the cross of Jesus were his mother, si Maria, and his mother's sister, yung kanyang tiyahin, na Maria din ang pangalan, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene." So historically, dito po nagmula yung tatlong Maria. Di po ba? Na kinakanta sa pasyon. No, makikita po natin na hango po dito po sa John chapter 19 verse 25. Ang makikita po natin dito, tatlong bagay ang nais kong ituro sa ating pong pag-aaral dito po sa verse 26 and verse 27. Tatlong bagay na gusto kong maintindihan natin at matandaan natin sa ating pong pagtalakay dito po sa pangatlong saying ng ating Panginoong Kristo. Una, mapapansin po natin ang our sympathetic Savior. Our sympathetic Savior. In verse 26 sabi doon, "When Jesus saw his mother," ng kanyang masilayan, ng kanyang makita ang kanyang inang si Maria, ay umandar po ang kanyang pagsisimpatya sa kanyang ina. Pangalawa, nakita rin po niya hindi lamang ang kanyang ina, kung hindi ang kanyang alagad na si Juan, na ikinubli ni Juan ang kanyang sarili sa isang alagad na minamahal ni Jesus. Pangalawa, makikita natin dito, the submissive disciple. Ang isang masunuring alagad. At pangatlo, substantial lessons, particularly on the third saying. Ito po ang tatlong bagay na gusto kong matutunan natin at makita natin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Una, our sympathetic Savior. Ang sabi po sa verse 26, "When Jesus saw his mother." Picture in your mind, kung kayo ay si Maria na anak na ina ni Jesus. Nakita ninyo ang inyong anak na na-mistrial. Nakita niyo ang anak na hinagupit ng 39 lashes. Nakita niyo ang anak na pinagbubugbog, na inalipusta, na beating by the soldiers, mocked by people. They even wagging their heads, even the thief on the cross. You see the emotional and suffering pain of a mother. No, yung pong sama ng loob o yung sakit ng damdamin ay mababanaag at basang-basa ito ng Panginoong Kristo. Alam niyo, bilang isang ina, yan po ang isa sa mga attachment ng isang ina sa kanyang anak. No, dahil nga po sinasabi, dahil nga daw po ang mga anak ay galing sa sinapupunan ng ina. Na kaming mga lalaki ay hindi namin masyadong maka-identify, makasympathize. Di ba? So sa ating pong mga ama, di ba? Pag tayo po'y nagkakasakit, so sa kanino ho tayo tumatawag at naglalambing? Sa ating ina. Bihira po sa ating ama. Di po ba? So, kasi nga at yung pagkalinga po ng ating ina ay kakaiba. We must admit na meron pong a notch higher or
mas mataas po yung antas ng pagkakalinga ng isang ina sa isang ama. Because of the attachment of we children to our mother. Tingnan po natin ang magbalik tanaw po tayo. Turn your Bibles in Luke chapter 2. Luke chapter 2 verses 25 to 35. Luke chapter 2 verses 25 to 35. Samahan po niyo ako habang binabasa ko po ang mga talatang ito. Now there was a man in Jerusalem whose name is Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And when he came to the Spirit into the temple, and when the parents brought the child Jesus to do for him according to the custom, according to the law, he took up into his arm and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared the presence of all people, a light for a revelation to the Gentiles, and glory to your people Israel. Verse 33, and his father and mother marveled at what he had said about him. And Simon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. So, bumalik po tayo doon po sa baby Jesus, siya po'y ipepresent sa temple because that's one of the tradition of the Jews. On the 12th day, he should be presented to the temple. At meron daw pong isang taong si Simeon na hinulaang hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang batang tagapagligtas. At dito, ipinahayag ni Simeon ang kakaibang ministeryo ng batang ito, ang Panginoong Jesucristo. Sabi siya daw po'y magiging liwanag sa mga hintil at ng mga bayan ng Israel. Verse 34, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many. Ibig po sabihin, may mga taong mapaparusahan, mapapahamak dahil hindi nila kikilalanin ang kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Subalit may mga tao rin namang maliligtas dahil sa kanilang pagkilala sa batang ito. And there is a sign that oppose. Yung pong karato lang inilagay sa krus ni Kristo na tinutulan ng mga religious leaders. And then, sabi doon, last verse ng verse 35, a sword will pierce through your own soul also. Simeon is referring to Mary. The emotional, psychological pain that Mary will bear habang nakikita niyang nagsasagawa ng ministeryo ang kanyang anak. In fact, ito yung climax ng sakit at kirot na sinasabi dito ni Simeon. Nung makita niya na ang kanyang anak ay itinuring na isang kriminal sa madla sa harapan ng kanyang mga kababayan. Nakita rin ni Maria kung paano ikahiya ng kanyang mga kapatid, si Jesus. Hindi kinilala ang ministry ni Jesus ng kanyang mga kapatid. Nakita rin niya ang pagbabanta ng mga religious leaders habang siya ay nag-perform ng mga signs and miracles to authenticate his calling that he is indeed the Messiah. Nakita at nasaksihan ni Maria ang mistrial na ginawa ng legislative body
ng dalawang hukuman. Ang hukuman ni Herodes at ang hukuman ni Pilato. Nakita at nasaksihan ni Maria ang ingratitude ng maraming tao na itong mga taong ito'y minsang nakaranas ng ministeryo ng pagpapagaling ng Panginoong Kristo. Minsang pinakain sa 5,000 katao. Mary witnessed the ingratitude of these people who once received blessing from Jesus. They were healed, they were filled, they were fed by the thousands. And now, in his own very eyes, she personally witnessed the gruesome torture and severe suffering of her son. But look at the sympathetic Savior, Jesus. Bagamat he is in excruciating pain, she was able to recognize, she was able to acknowledge and give time for his beloved mother. Pangalawa, gusto ko rin paliwanag sa inyo, yung sinasabing babae, narito ang iyong anak. Marami pong nagsasabi sa ating kultura parang it's more of a disrespect. Di po ba? Pero kung titingnan po natin in their context, in a cultural context, the expression woman, babae, is a normal address during their time. In fact, mapapansin po natin na sa Gospel of John pa rin, chapter 2, verse 4, when Jesus performed the first miracle in the wedding, tinawag niya na ang kanyang ina na babae. John chapter 4, yung Samaritan woman sa balon na hiningan niya ng tubig ay tinawag niyang babae. So wala pong offense o wala pong pagdidegrade o pagdidisrespect when Jesus used the term woman. It is a culturally accepted in their time the address such as woman. Jesus just used a term normally, even he was speaking to his mother. Pero what is also a theological significance of the term woman? Jesus called Mary woman because there is also a deep theological significance. At ano po yung malalim na kahulugan nito? Jesus is referring Mary as the new Eve. Ang bagong Eva. Remember, the word woman was first mentioned in Genesis chapter 2, verse 22. Na kung saan tinawag ni Adan ang kanyang asawang Eva na woman. Na kung saan it is parallel, the first Eve was failed and become disobedient. And because of his disobedience, he brought sin into the world. But Mary as the new Eve, siya po ay nagre-represent ng isang masunuring alagad. Luke chapter 1, verse 38. Turn your Bibles in Luke chapter 1, verse 38. Remember nung ibalita po sa kanya ni Angel Gabriel na siya po ay kakasangkapanin ng Diyos ng kataas-taasan upang paglihi ang Mesiyas at ang tagapagligtas. Ano pong sabi ni Maria? Verse 39. And Mary said, Behold, I am a servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. So there is a theological significance when Christ called or Jesus called Mary woman. As Eve failed and disobeyed, here is a new Eve in the person of her mother. Representing the obedience to the will of God. Also, tabi-tabi po sa mga kaibigan at mga kababayan nating
yumayakap sa tradisyong Romano-Katoliko, kung atin pong sisipatin o titignan at isa side by side ang tradisyon na ating kinalakhan at kinagisnan sa sinasabi ng Biblia, there are 4 dogmas about Mary. Roman Catholic have 4 teaching, but teaching na we will not find it in Scripture. It is a teaching in the Roman Catholic Church inserted as a doctrine of the church. The first is what we call Theotokos. That Jesus or Mary is the mother of God. The word Theo means God. But we will not find that in Scripture. The phrase or the vocabulary, Mary, the mother of God. And that is one of the insertion na kinagisnan ng tradisyon. What we have is Mary, the mother of Jesus. Kailanman ay hindi po tinawag sa Biblia, sa Bagong Tipan, na si Maria ay ina ng Diyos. Ang ating masusumpungan ay si Maria ay ina ni Jesus. Sa kanyang human name, ikinabit ang pangalan ni Maria. Secondly, is yung pong tinatawag na perpetual virginity ni Mary. Yan po ang pangalawang Roman Catholic dogma about Mary. Yes, we believe He is the blessed. He is most blessed woman among many women sapagkat siya po ang naging sisidlan, siya po ang naging vessel. And the Bible acknowledge that she is indeed blessed. However, hindi po siya nanatiling perpetual virgin. Bakit po? Dahil po, after niyang manganak kay Jesus, normal pong nagsiping at nagsamang mag-asawa si Jose at si Maria. At nagkaroon po ng half-brother and half-sister si Jesus doon po kay Maria at kay Jose. So maaari, if you are a Roman Catholic background, bago po itong maririnig nyo ito sa akin. Kasi nga po, I'm standing on that authority and foundation of what the Bible says. So this is what says the Bible, this is what says the tradition. Pag nagbanggaan po yan, normally, ang Roman Catholic pinipili ang tradition at mga ibabaw ang tradition, iilalim ang Biblia. But we as a Bible-believing Christian, we uphold Scripture and tradition ought to be subservient to Scripture. Bilang patunay na meron pong mga kapatid, itong si Jesus kay Maria, turn your Bibles in Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse 55. Matthew 13, verse 53. Matthew 13, verse 53. And when Jesus had finished these parables, he went away from there. And coming to his hometown, he taught them in their synagogue so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?" And verse 56, "And are not all his sisters with us? Where did this man get all these things?" So look at the verse. Nagmanghang-mangha yung kanyang mga kababayan sa Nazareth sa kadahilan ng kilala nila itong taong ito. Dahil nga po ang Panginoong Kristo'y lumaki bilang isang ordinaryong bata, ordinaryong nagbinatilyo hanggang tumungtong siya ng 30 years old at dun pa lang siya nagsimula ng kanyang public ministry.
At ang sabi nila, saan niya nila nakuha ang karunungang ito? Hindi ba't ito'y anak ng karpintero? Hindi ba't ang kanyang ina ay nagngangalang Maria? Hindi ba't may kapatid siya? 4 na po kagad ang binanggit na pangalan, di po ba? Joseph, Simon, James, and Judas. Tapos, bukod po sa 4 na binanggit, may mga kapatid pa raw siyang babae. That's what the Bible says. But what does tradition says? Tradition says, because of the declaration of the certain pope in the history, they are declaring the perpetual virginity of Christ. Thirdly, Mary. Thirdly, hindi lamang po natin makikita dito na mali ang tradisyon ng Theotokos at maging ang perpetual virginity of Mary. Pangatlo, yung pong Immaculate Conception Doctrine. What is Immaculate Conception Doctrine? Na wala din daw pong kasalanan si Maria. Bakit? Kasi nga po, nilukuban daw siya ng banal na spirito, maging ang kanyang kasalanan ay nawala at nahugasan. And that is the doctrine of Immaculate Conception. But what does the Bible says about Mary? Her spiritual condition. Ano ba ang kalagayan ng kanyang puso? If we are going to see, is it accurate that Mary is sinless? Turn your Bibles in Luke chapter 1. Luke chapter 1 verses 45 to 46 or 46 to 47. Verse 45, Luke chapter 1 verse 45, and blessed is she who believes that they would be a fulfillment of what has spoken from her from the Lord. Verse 46, and Mary said, take note, sino nagsasalita? Si Mary. And Mary said, my soul magnifies the Lord. Verse 47, ito na, kapit na kayo. And my spirit rejoices in God, my Savior. In the very first place, if Mary was indeed sinless, how she was sinless, how come? How come she declares that Jesus will be her Savior? So para po sa aming mga kaibigang Roman Catholic, ang aming pong batayan ng aming paniniwala at pagkilala at paggalang kay Birhing Maria ay birhin siya nung siya po ay bago lukuban. Subalit sa data ng banal na kasulatan, matapos pong iluwal ang Panginoong Kristo sa Bethlehem, nagpatuloy ang pagsasama ni Maria at ni Jose bilang normal na mag-asawa. At sila ay nagkaroon din po ng anak. Mga lahing ugay din siguro kasi ito, ang daming anak din. Di ba? Di ba? Mga De Los Reyes din siguro. Ang dami, di ba? Na maraming yung mga malalaking angkan na maraming anak po natin makikita dito. Makikita natin dito ang ika-4 na doktrina is the assumption of Mary. The resurrection of Mary. Well, in which we will not find it in the pages of Scripture. Let's move on. Secondly, submissive disciple. Matapos pong sabihin ni Jesus kay Maria na babae, narito ang iyong anak, bumaling siya kay Juan na ikinubli niya ang kanyang identity at sinabi niyang ang isang alagad na malapit o mahal, minamahal ni Kristo. Narito ang iyong ina. Behold your mother. Well, dito makikita po natin ang pananalitang ito
ay katanungan, in the very first place, bakit hinabilin ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad? Hindi sa mga kapatid. Di ba? That's isang question yan eh. Ang sagot, during the time na ang Panginoong Jesucristo ay nagpa-public ministry, hindi nga po naniniwala yung mga kapatid niya. Okay? Turn your Bibles on these following verses. Sa Gospel of John pa rin. John chapter 2. John chapter 2, verse 12. John 2, verse 12. Ito po yung matapos ng wedding in Cana. And after he went down to Capernaum with his mother and his brothers, patunay na hindi po perpetual virgin si Maria, and his disciples, and they stayed there for few days. Chapter 7. John chapter 7, verse 3. John chapter 7, verse 3. O verse 2 to verse 5. Now the Jewish feast of booths was at hand. So his brother said to him, "Live here and go to Judea, that your disciples may also see the works you are doing. For no works in secret if he seek to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. For not even his brothers believed in him." So dyan yung po makikita na tinataboy ng mga kapatid. Yung kuya nila. Kasi kung biologically sequence, talagang ang kuya si Jesus. No? Sumunod po sino? Si Simon, si Jose, tapos si James, and then si Jude. Yung mga kapatid niya, tinataboy si kuya. Siguro nahihiya na siya. May isang account sa Matthew, nangangaral si Jesus sa loob ng tahanan. Punong-puno ng mga tao sa labas. Biglang may sumigaw, narito ang iyong mga kapatid, ang iyong magulang at kapatid, tinatawag ka. Siguro pinaihinto siya dahil nahihiya na sila. Wala silang mukhang maiharap eh. Dahil he's creating a big scenario. Ano sabi ni Jesus? Ang aking mga kapatid, ang aking magulang ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. So here makikita natin at this point, nung ihabilin ni Jesus si Maria sa kanyang alagad na si Juan, hindi pa mananampalataya ang kanyang mga kapatid. Yung sumulat ng gospel, yung epistle of James and epistle of Jude, these are half brothers of Jesus. But during the time when Jesus entrusted his mother, they are still unbelievers. And obviously, baka patay na si Jose. So balo na si Maria. At bilang isang panganay, tungkulin ng panganay na pangalagaan ang kanyang magulang. Pero dahil siya'y mamamatay na rin, kailangan niyang itagubilin at ihabilin ang kanyang ina. Isa sa mga bagay na makikita natin dito, yung pagsunod ni John. Tinawag niya ang kanyang sarili o tinago niya yung kanyang sarili, the disciple who Jesus loves. Probably because when he was on that cross, at the foot of the cross, together with these three women, John saw the blood slowly dripping in the hands and feet of Jesus. And John knew that Jesus was doing a perfect substitution, a ultimate substitute for his sins. At ginawa ito ni Jesus dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang bayan, sa kanyang tao. At ito rin ang karanasan ng bawat magsisisampalataya. Ito rin ang magiging karanasan ng mga taong tatalikod at lalapit sa krus ni Kristo na may pagsisisit pananampalataya. Sapagkat nasusulat, before the foundation of the world,
I have loved you. Itinakda ng Diyos sa kanyang puso ang kanyang mga ililigtas. It's already numbered. It's already secured. And Christ coming, the doctrine of incarnation, is the settlement of that payment. Ang sabi po ng talata, on that hour, kinuha na, kinupkup na ni Juan si Maria bilang kanyang ina. Some theologians says, pagamat hindi natin makikita rito sa text, ulila na rin daw kasi si Juan. So kumbaga parang they are much. Balo at isang ulila. Ang tanong, meron ba tayong account na talagang kinalinga ni Juan, ito, si Maria, after ng event na to? Well, meron. Turn your Bibles in Acts chapter 1. Mga Gawa, kabanatang 1. Talatang 14. Acts chapter 1, verse 14. Sabi po dito ay, ito po yung habang sila ay nasa upper room. Acts 1 verse 14. And this with one accord were devoting themselves to prayer. With them, the woman and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Take note, brothers. So ano po sinasabi dito? After the resurrection of Christ, dun lamang po naging believer yung 4 na magkakapatid. Si Simon, si Jose, si Santiago, at si Judas. After the resurrection. Diba? In like manner, kinakailangan munang mamatay ng magulang bago maging mananampalataya yung mga anak. Bago mag-express ng pananampalataya yung mga anak. O kailangan munang mamatay yung anak para bago mag-express ng pananampalataya yung mga magulang. Parang ganun ang nangyari dito. After Christ died and He rose again, and He see it visibly in the glorified state, they become believers. On the upper room, habang ang mga disipulo at ang mga apostol ay nananalangin, kasama nila si Jesus, si Maria na anak ni na ina ni Jesus at mga kapatid ni Jesus. Bilang hamon at refleksyon, what kind of disciple are you? Here is John. We see a submissive disciple. What kind of disciple are you? Are you a half-hearted disciple? A lukewarm disciple? Do you obey Christ in your own with certain condition? May mga kondisyones ka ba pag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos? Napakaraming mga false disciples na kung patratuhin ang Diyos ay parang genie. Kung utusan nila sa panalangin, mga imprecatory prayer, kung magpalayas ng mga masasamang espiritu, kung mag-utos ng mga name it and claim it, na kailangan nilang mga material na bagay. They are victim of a false gospel. Health and wealth gospel is not a gospel of all, at all. Anong klaseng disipulo ka, kapatid? Are you a play-safe disciple? Na when everything is smooth and fine, I am the captain of my ship and the master of my own soul. But when I can no longer manage and handle it, Lord, take my life and let it be. Diba? Doble kare. Pag kaya mo pang i-manage, ako masusunod. Pero pag hindi ko na kaya, may taning na buhay ko, Lord, take my life and let it be. Saka ka magsusurrender. 1 Corinthians 13:5, examine yourself whether you are in the faith. Finally, substantial lessons.
Several things. First, Christian duty must correspond devotion. Ang Kristiyanong pagsunod ay kinakailangan talaga ng isang pag-ibig. May pag-ibig sa pagsunod. Hindi porket na ikaw'y sumunod, ibig sabihin okay na. Napakaraming mga anak na pag inuutusan ng magulang, sumusunod pero sambako lang muka. Maraming mga anak sumusunod sa utos ng magulang, nagdadabog. Hindi maipintang muka, pero sumusunod. Di ba? Mga kabataan, gawain din namin yan nung bata rin kami. Hindi nyo pwedeng itagago yan. Pero dito makikita natin, a Christian duty must correspond devotion. May pagmamahal. May kaakibat na pagrespeto at paggalang sa pagsunod natin sa utos at salita ng Diyos. Because duty without devotion is deadly. You may perform the task, but without love, it's nothing. Walang saysay. Ganon din sa atin, how oftentimes we fail on the same predicament. We lose our devotion in our Christian duty. We lose our devotion as church members. That's why it is easy for us to compromise, to neglect, and to be irresponsible as Christian members of this church because we lack our love in performing our duty. Exhibit A, the way we observe the Lord's Day. You are physically present, but mentally and spiritually absent. Let's be honest. There are times na I have to be true with myself. Tinatamad ako, kaya magbi-virtual na lang ako. At least I'm honest. No, you're just lazy and arrogant. Consider your ways. Repent before the Lord. There's time to repent and reform. Second lesson. The importance of relationship with the brethren. Come to think of it, bakit hindi in-entrust ni Jesus sa kanyang mga kapatid na hindi Kristiyano yung kanyang ina? Pinagkatiwala niya sa kanyang alagad na isang mananampalataya. Bakit? Kasi yung ugnayan ng siblings by blood, dito lang sa lupa magkakasama yun. Pagdating sa kabilang buhay, magkahiwalay na yun. Yung isa nasa langit, yung isa nasa impyerno. Pero ang mga mananampalataya kay Kristo, magkakasama dito sa lupa, magkakasama sa langit. Here we see the doctrine of one another. Pinapahalagahan yung love one another. Forgive one another, serve one another, care, help one another, admonish, encourage one another. Bakit ikaw kapatid, kapag pinagsasabihan ka ng kapwa mo kapatid, nakaangil ka, naka may benefit of the doubt. Pero pag pinagsasabihan ka ng kabarkada mo, ng isang kaibigan mo from high school na hindi mananampalataya, sobra-sobra at labis-labis ang sampalataya mo. We have to reevaluate our circle of friends. We have to reevaluate our friendship. Kung mas malapit kang ang iyong ugnayan, kung ikaw ay isang professing Christian at mas malapit ang iyong ugnayan sa hindi mananampalataya, something is wrong. At hindi ka mapagtiwala sa iyong kapwa mananampalataya, definitely something is indeed wrong. Bakit? You trust.
ang hindi isang mananampalataya na walang kaalam-alam sa salita ng Diyos at prinsipyo ng salita ng Diyos. At minsan yung pinipili natin, mga kaibigan, mga relasyon na hindi mananampalataya. Third and final lessons, this account also teach us the biblical perspective of manhood. Kung merong isang lesson na magi-stand out sa pangatlong saying na ito, it is the biblical manhood principle. We live in a society that is very stereotyped. Manhood is a person with complete muscles and six-packs abs. Diba? Yun yung pinoproject ng media ngayon, ng society natin. Yan yung mga lalaki, yung mga umiinom ng mga strong drink, sunod sa fashion. Diba? Pero, ang biblical manhood is gentle, responsible. Husband who love their wives. Man who provides for the family. 1 Timothy chapter 5 verse 18. If a person who professes faith, who neglects his family, he is worse than a believer. 1 Corinthians 16:13, act like men. Men who protects, who are courageous, who are responsible. Ito ang sukatan ng mga kalalakihan. Hindi ang physical features. And Jesus Christ is one of the prime example of biblical manhood. As reflection and application, men in general, especially Christians, Christian men, are you keep honing your leadership and administrative skills? Patuloy mo bang hino-hone ang iyong leadership skill sa tahanan, sa iglesia? Because in the future, you will be a family man. You will lead your own family and you will be engaged in the church, in the affairs of the church. And honing your leadership skill is a lifetime duty. Lumalago ka ba sa Kristiyanong biyaya? Progress, sanctification is enhancing your Christian life. Yan ang mga katanungan na dapat mong suriin sa iyo. So you have to evaluate and examine your Christian service to the Lord. Are you utilizing your spiritual gifts that God has given you? Are you developing it more and more for the expansion of the kingdom of God? In the area of helping and serving, o panay-iwas natin. Are we evading this opportunity? Do we volunteer for an opportunity comes or we run off? Do we pray na magkaroon tayo ng opportunity na maglingkod? Babae o lalaki sa area ng teaching, leading, helping, and serving. In the area of benevolence and generosity. In the area of encouragement and counseling. May we cultivate the spirit of volunteerism inside our church. And these are the challenges for believers, for TNC members. And for unbelievers, ang challenge, hindi ka makakapaglingkod sa loob ng iglesia. Hindi ka magiging kabahagi sa pamilya ng Diyos hanggat kung hindi ka pa tumutungtong sa panawagan ng Ebanghelyo, ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, at pagkilala at pagtayo sa paanan ng krus ni Kristo, at pagkilala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng iyong mga sala. Yun ang unang hakbang na iyong dapat gawin upang ikaw ay maging kabahagi at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, amang nasa langit, mangusap ka sa mga mananampalataya at lalong-lalo na sa hindi mananampalataya. Magligtas ka nawa, O Diyos, para sa karangalan ng iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.